Good morning mga idol. May mga tao sa panahon natin ngayon na totoong nakakamta ng kasaganahan, karangyaan sa buhay at higit sa lahat ang kapangyarihan. Gayun din naman may mga tao naman sa lahat sa kahirapan at bukod pa rito aping-api sa lipunan at hindi man lang makaranas kahit konting kasaganahan. Subalit may mga tao rin na bagamat salat sa kahirapan at sagad sa kapighatian, darating ang panahon na magbabaligtad ang pangyayari. Sila naman ang mga tao makakatikim ng kasaganahan at karangyaan sa buong panahon ng kanilang pamumuhay sa darating. At yung mga nasa kasalukuyang kasaganahan at karangyaan sa panahon natin ngayon, sila naman ang makakaranas ng katakot-takot na hirap at kapighatian sa araw na yon. Pero may mga tao rin na mapalad dito pa lamang sa buhay na ito na pagdating sa takdang panahon, sila pa rin ang mga taong mapalad sa darating na panahon. At may mga dukha naman sagad sa kahirapan, pagdating ng panahon, lalong masasagad sa kahirapan at kapighatian. Yan mga idol ang aalamin natin sa bidyong ito. At yan ang pag-uusapan natin kung paano mangyayari yung ganyang mga pagkakataon. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. At ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, talakayin natin yung paksa sa bungad ng bidyong ito tungkol doon sa mga tao na sarap sa kahirapan at sagana sa karangyaan. Alam niyo ba mga idol na maitinakda ang ating Panginoong Diyos sa mga tao? Mahirap ka man o mayaman, meron siyang itinakdang araw para sa kanila. Kaya lang yan mga idol, may kondisyones ang ating Panginoon para doon sa mga taong nakatakda na kamti ng mapalad at maginhawang buhay sa darating na panahon. At lahat ng makakasunod at tutupad sa kanyang mga itinakdang kautusan, yon ang mga tunay na mapalad. At ang hindi naman makakatupad sa itinakda ng ating Panginoon, mayaman ka man o mahirap, tiyak masatadlak ka sa malaking kapighatian sa araw na yon. Paano ba itinakda ng Diyos ang mga tao na mapalad, mayaman man siya sa ngayon, marang yaman ang buhay niya ngayon, ay magiging mapalad pa rin sa darating na panahon? Naglagay ang ating Panginoong Diyos ng kautusan base sa Biblia, na kung yun ang matutupad ng sino mang mga tao, walang pag-aalinlangan at walang pagdududa na makakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Subalit, mayaman ka man o mahirap at hindi mo nasunod at natupad ang kanyang itinakdang kautusan, mananatili ka sa kasadlakan at kahirapan sa araw na yon. Kahit ikaw ay nasa panahon ng karangyaan, sa panahon natin ngayon, babaligtad ang sitwasyon mo. Tulad ng mga itinakda ng Diyos kung paano magiging mapalad ang mga tao, naglagay siya ng kautusan.
na dapat sundin ng bawat isang nilalang. At yung kautusan na yan, walang ipinipiling tao, mayaman ka man o mahirap. Mapalad ka kung dati kang nasa karangyaan at mayaman ka, tapos natupad mo ang kanyang kautusan, hindi lang yan karangyaan at kayamanan ang makakamtan mo sa darating na panahon, kundi buhay pang walang hanggan. Pero kung hindi mo matutupad yan, magbabaliktad ang iyong sitwasyon. Kaya hindi naman doon sa mga dukha at mahihirap na nilalang, bagamat salat sila sa kahirapan sa panahon natin ngayon, kung matutupad nila ang itinakdang kautusan ng ating Panginoon, salat man sila sa kahirapan sa panahon natin ngayon, magbabaligtad ang kanilang sitwasyon, magiging marangya ang kanilang buhay at buhay na walang hanggan ang kanilang makakamtan. Ganyan ang ating Panginoon. Wala siyang itinatanging tao, mahirap ka man o mayaman, basta't masunod mo ang kanyang itinakdang kautusan, makakamtan mo ang pagpapalang walang hanggan, buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Yan, maikling kwento lang naman mga idol ang ating tinatalakay, pero may kahulugan yan. At sana, mapag-aralan nyo kung ano ang mga kautusan na tinakda ng ating Panginoon Diyos para dyan. Pero, pasamantala tayo magpapaalam at sa mga susunod nating video at talakayin natin yan kung ano yung mga kautusan na yan at kung paano makakamtan ng bawat tao ang karangyaan at kasaganahan sa panibagong buhay na darating. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Pasamantala nagpapaalam. Kung may mga comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section at kung may mga katanungan kayo. Hanggang sa muli mga idol, paalam!